let's talk about our Jehovah Jireh. The Lord provides. God is my provider. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Number one, He is a guaranteed supplier. Say it with me, guaranteed. If we have the desire to help, if we have the desire to bless someone, yung desire mo pa lang, gagawin ni Lord na able ka dyan. Kaya wag mong sasabihin or hindi natin pwedeng sabihin, di ako makatulong kasi wala akong kapamaraanan. Tingnan mo, pati yung ability to give ng mga taga-Philippians, dinit ni Lord. Siya din yung nagbigay. So, hindi ka kayang pabayaan ng Diyos mo. He's not just a guaranteed supplier, but He is also a generous supplier. Hindi niya sinabing, and my God shall supply some of your needs. And my God shall supply not much of your need. Not most of your need. Ang sinabi niya dito, and my God shall supply all your need. Kahit ano. May it be pera ulit, or pera din. May it be provision ng trabaho mo. May it be tao. Yung need na ito na sinasabi ni Apostle Paul dito is not just about material need. Ito yung mga kailangan natin para mabuhay. Ang pagpapala ni Lord ay isang solusyon at hindi dagdag problema. Pangatlo po, He is a glorious supplier. God is a glorious supplier according to His glorious riches in Christ Jesus. You know, God has promised to supply our need according to His riches. Never ka magkakaroon ng pangangailangan na hindi kayang isupply ni Lord. Isipin mo, kaya ako may ganito kalaking need ay dahil patutunayan na naman ni Lord that there's no too great need for Him not to supply. Pag naiintindihan natin that He is a glorious supplier, ibig sabihin, hindi si Lord magbibigay sa'yo ng putyo-putyo lang. Kaya pansinin niyo po, pag si Lord nagbigay, napapa-testimony ka. Why? Kasi laging maganda ang blessing ng Panginoon. Hindi nabubulok ang blessing ni Lord. Glory ni Lord ang makikita mo sa mga isusupply niya. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Is our greatest supplier. He is our provider. We can come to Him anytime, anywhere, anyhow na gusto mong lumapit sa Panginoon. Amen. Praise God po. Pwede ba natin once again palakpakan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa araw po na ito or sa gabing ito or anong oras mo man ito napapanood ngayon. Welcome po sa ating Cutting Edge Digital Service. Dalangin ko na tayo po ay makapag-enjoy hindi lang sa presence ng bawat isa, kundi sa presence ng Panginoon. Kaya para sa mga nasa team physical, pwede ba nating palakpakan ang buhay ng bawat isa na nandito ngayon? Amen. And shoutout po sa lahat ng mga nasa online po natin. Naniniwala ako na si Lord hindi ka dinala dito by accident. Naniniwala ako na kung bakit mo yan na-click or bakit ka nakapunta dito physically, ay meron kasing gustong ipaalala sa iyo ang Panginoon. Or kung hindi mo pa nalalaman, may gusto sa iyong ipaalam ang Panginoon. So dalawang tao ang kakausapin ni Lord ngayong gabi. Isang papaalalahanan niya at isang ipapaalam niya kung sino siya. Naniniwala po ako that God ready our hearts. Masaya na po, masaya at mataba ang ating puso ngayon, okay? Para tumanggap ng salita ng Panginoon. Naniniwala ko kinondisyon na ng Panginoon ang ating puso through our singing. At ang dalangin ko po na sa oras na ito ay patuloy na magkaroon ng, alam mo yun, ng malaking space yung word ni God ngayong araw na to sa'yo. Ano pa man ang nangyari sa'yo kanina sa office maybe or sa bahay,
i-surrender mo muna or i-surrender mo na yan kay Lord at i-allow mo ang Panginoon na kausapin ka ngayong araw na ito. Welcome also sa ating pong last topic from our series, Fullness. Yan. Why is Jesus enough for us? For the past few weeks, we've been talking about gaano tayo pinupuno, gaano tayo kinukumpleto ng Panginoon. Kaya alam nyo, naniniwala ako, si Jesus lang ang may karapatang pwede nating sabihan ng, you complete me. Tama ba doon? Kasi si Jesus lang naman talaga yung kumukumpleto po sa atin. At ngayong araw na to, no, as we continue, bakit continue? Kasi yung passage po natin is the same chapter ng pinag-usapan natin, I think 2 Wednesdays ago, kasi last Wednesday was a video po. Pero last Wednesday, we talk about kung paano ang Panginoon ay paano siya nagbibigay ng infinite strength sa atin. At paano siya nagiging infinite source sa atin. So yung susunod doon, pag-uusapan natin, same chapter tayo, no? Sabi ko nga, oo nga, no? Nung piniprepare ko to, sabi ko, oo nga pala, no? Same chapter nga pala to na pinag-usapan natin ng nakaraan. Siguro dahil gusto talaga tayong dalhin ng Panginoon sa fullness ng pagkakilala natin sa Kanya. Meron akong isang narinig na preacher, sabi niya ganito, sino ba si Lord sa'yo? Yan. I think hindi siya preacher, ano pala siya, worship leader. Sabi niya, who is God for you? Who is God to you? Sabi niya ganon. Sabi niya, pwede mong sabihin that God is my Savior, God is my healer. And sabi niya ganon, most of the time, tayo daw po mga tao, we respond sa kung paano natin nakikilala si Lord. Nagre-respond tayo kay Lord kapag nakikita mo, mabait si Lord sa akin. Magaling si Lord sa akin. Pero sabi niya, what if you don't have those things na na-experience? Sino si Lord sa buhay mo? Ano yung definition mo talaga sa Kanya? Regardless kung i-bless ka niya ngayon or hindi. Ano yung definition mo ng Jesus Christ sa buhay mo? Iba-iba tayo ng sagot dyan. Depende kung paano mo gustong i-define ng Panginoon. Pero as we continue this passage po in the book of Philippians, dito hindi lang pinakita ni Apostle Paul na ang kanyang Diyos ay infinite when it comes to as a source and when it comes to His strength. Kasi yun yung pinag-usapan natin noong nakaraan, di ba? Yung infinity ni Jesus Christ na siya pala ay infinite source natin. Lalo na siya ay infinite source, strength natin. Kaya nasabi niya doon ni Apostle Paul that I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya niya nasabi yon kasi sabi niya ganoon, sa panahon na hirapan ako, nangailangan ako, at sa panahon na okay ang lahat at masagana ang lahat, sabi niya ganoon, sa lahat ng iyon, kinaya ko. Kaya nga, I can do all things through Christ who gives me strength. So, sino po yung kausap niya dito? Siyempre, yung mga taga-Philippians. During the time, sinasabi ni Apostle Paul na naiintindihan ko naman, you want to support the ministry that I do have as a church. But, sabi niya ganun, wala lang kayo pang chance to do it. Kaya niya isinulat yon, yung book of Philippians chapter 4, ay para i-commend. At the same time, i-highlight din ng Panginoon, i-comment kasi pinanumbalik ng mga taga-Philippians ang kanilang pagsuporta sa ministry ni Apostle Paul. Pero ang sabi ni Apostle Paul, hindi sa dahil kailangan ko kayo. Actually, sabi niya, if you're gonna read it, the next passages ng chapter 4 ng Philippians, sabi niya, yung bagay na ito na sinuport nyo sa akin sa ministry, yung pera o literal, yung pera na yan na isinuport nyo sa akin sa ministry, hindi dahil sa kailangan ko yan. Sabi niya, actually, yan ay para i-credit sa inyo. Now, how can Apostle Paul say all those things? Siya na nga yung binigyan. Pero sabi niya kasi, nakita niya, gaano siya finulfill ng Panginoon yung kanyang buhay at gaano siya pinuno ng Panginoon sa mga panahon na ang mga tao ay kulang sa suporta sa kanya. At paano siya sinamahan ng Panginoon dun sa mga pagkakataon na hindi sapat ang lahat, pero nakita niya si Lord yung sapat para sa kanya. At pagkatapos po nun, ay nag-declare si Apostle Paul sa kanila ng isang maganda na panalangin
And most of the commentators daw, o iba sa mga commentators, sinasabi nila ito ay wish prayer. At ito po yung hihimay-himayin natin ngayon. Nung sinabi niya na yung pinagdaanan niya, kung gaano kagaling si Lord sa kanya, hindi niya rin naman itinanggi na napakasarap sa pakiramdam na tumulong ulit itong mga taga-Philippians sa kanya. Okay? Itong mga taga-Pilipos sa kanya. Hindi naman niya sinasabi o hindi naman siya nagmamalaki na hindi ko kailangan ng tulong niya. In fact, ipinagpapasalamat niya ngayon. Now, how can you repay? You know, what's the greatest na pagre-repay sa isang taong gumawa sa'yo ng matinding kabutihan? Siguro iba-iba tayo ng kapamaraanan kapag tayo ay nagawa ng matinding kabutihan. Baka yung katabi mo, pag nagawa mo ng matinding kabutihan yan, baka ililibre niya ang dinner mo for tonight. Pwede din, di ba? O kaya naman mailibre ka niya sa kapihan, ganon. O kaya naman bayaran niya yung isang buwan ng electric bill nyo. Total mataas ngayong panahon na ito, di ba? Ano pa ba? Baka ma-shopping ka niya bukas. Hindi ko alam. Iba-iba tayo ng kapamaraanan whenever we want to repay a good thing or a favor na na-receive natin galing sa galing sa taong yon. Pero itong sasabihin ni Paul o itong sinabi ni Apostle Paul, ang galing lang. Ito'y declaration niya sa mga taga-Philippians, pero at the same time, pinakita niya pa rin sino si Lord dito. Dito sa statement na to, ipinakita pa rin ni Apostle Paul sino yung Diyos na pinaglingkuran niya, sinandalan niya, kidapitan niya sa panahon na masagana at sa panahon na nagkulang ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Philippians chapter 4 verse 19. At sabi niya ganon, "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." I read that from New King James Version. Ito daw po, sabi ko nga kanina, itong verse 19, may be a wish prayer. Madalas na sinasabi ng mga commentators. Or kaya naman yung iba, they say na ito yung pinakamagandang payback ni Apostle Paul. Kasi the time, Paul cannot pay back the Philippians ng same na ibinigay nila sa kanya. But he trusted God. He trusted God na yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, siya na ang bahala sa mga taong ito. You know, yung text natin for this chapter ay nagko-contain siya ng mga old truths, old but still, ang tawag dito, on time or timely para sa atin, na kung saan kailangan nating makapture ulit. Kaya sabi ko kanina, dalawa yung pwedeng kausapin ni Lord dito. Isang tao na kailangan mong maalala to, at isang taong kailangan mong malaman to. So tonight, as we end our series sa title na Fullness, Why is Jesus Enough for Us? Let's talk about our Jehovah Jireh. Pag sinabi mo yung word na Jehovah Jireh, ibig sabihin, the Lord provides. God is my provider. First mong una makikita yung bagay na yan when Abraham was about to kill his son para ialay sa Panginoon. Hindi nangyari yun kasi pinigilan siya ng Panginoon, pero nag-alay pa rin siya sa Panginoon ng ram. And yung ram na yun ay nakita saan sa kabundukan. At kaya nga sabi nila, si Lord talaga nag-provide nun. Alam niyo po kung bakit? Kasi it's impossible daw po na makaakyat ang ram sa ganong kataas na bundok. Hindi kaya ng ram yun. Pero still, nag-provide si Lord. And this is how we want, and this is how God wants to end this series. Mag-end yung series, pero yung pagkakilala mo kay Lord ay hindi mag-end. Ano yung tatlong characteristics that made Him the greatest supplier or the greatest giver of all time? Alam mo kung meron mang hindi matatapos sa pagbibigay at kahit kailan ay hindi titigil sa pagbibigay, naniniwala ako, hindi yun yung katabi mo. Bakit? Kasi yung katabi mo may hangganan yan. Pero yung supplication ng Panginoon ay forever. Can you say it with me, forever? Ayan, pwede niyo ba i-type po dyan, forever. Now, who is God as our Jehovah Jireh?
I don't know what you need right now, pero naniniwala ko lahat tayo may need. Sino dito kailangan ng pera, taas kamay? Okay? Kung ayaw mo, bigay mo na lang sa katabi mo. Okay din naman. Sino dito kailangan na ng, Lord, kailangan ko na talaga ng mapapangasawa. I really need it. Okay, taas kamay din, pwede din naman. O kaya naman, you need a job, or you need a business, or you need an opportunity. This is for you. This is for you. Sa lahat na may pangangailangan ngayon, this is for you. And even if feeling mo wala kang pangangailangan ngayon, this is still for you. Kasi mamaya malalaman mo, ano yung pinaka-need na pinulfill ng Panginoon sa atin. So just one verse, tignan natin. Sabi po, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Tatlong characteristics na ipinakita dito. Nung binanggit ito ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians or sa Philippian church, ito ay kanyang pagpipayback. Ito ay kanyang pagganti. Okay? Sa magandang ginawa ng Philippians Church sa kanya. Alam mo, kung gaganti ka man, alam ko we were commanded not to take revenge, but just in case you want to take revenge, ganito ka gumanti. Sa magandang kapamaraanan ka gumanti. Ganito yung sinabi ni Apostle Paul, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Tatlong characteristics. Una, sabi niyan, and my God shall supply. Number one, He is a guaranteed supplier. Say it with me, guaranteed. Sabi niya, and my God shall supply. Alam niyo po, yung word na and my God shall supply. Yung word na and dyan, bakit end? Ibig sabihin kasi, ito po, bakit mo na end, diba? Doon muna tayo, bakit mo na end? Ibig sabihin ito, outcome po ito ng pinagsasabi ni Apostle Paul sa mga naunang verses. Verses 18 pataas. Okay? Verses 18 pataas. Kasi, tama, kinukomment niya yung Philippians sa pagtulong sa kanya, pero hina-highlight niya pa rin that it is because of God. It is only by the grace and mercy of the Lord Jesus Christ. So itong paragraph po na to, nagpapakita ng faithfulness ng Panginoon, okay, na kung saan ginamit niya yung faithfulness ni Lord, pinadaan niya sa mga taga-Philippians para ma-meet yung financial need ni Apostle Paul saan? Sa jail. Kasi during this time, siya po ay nakakulong. So imagine, no, si God, nagsusupply siya or magbibigay siya, guaranteed supplier, at ang gagawin ng Panginoon, ipapadaan niya daw sa katabi mo? Sa mga tao, sa mga anak niya. So the Philippians met Paul's need. At nakita ni Apostle Paul, pambira, hindi na lang kayo to, si Lord to. Naginamit talaga kayo. So God would also meet the Philippians' ability to give. Kasi pwede, di ba sa simula sinabi niya, sa first part, na sinabi niya, alam ko naman na gusto niyo akong samahan at tulungan sa ministry na to. Kaya lang you don't have the chance. And you don't have the capability. Pero ngayon, sabi niya ganon, itong binigay nyo, yung binigay sa kanya ng Philippians Church, sabi niya ngayon binigyan kayo ng ability ni Lord. So imagine, no, ito pala yung isa sa napakaganda na pwede natin din makuha dito, no? Aside from the fact na si Lord naman talaga ay guaranteed supplier natin, we also need to understand that if we have the desire to help, if we have the desire to bless someone, yung desire mo palang gagawin ni Lord na able ka dyan. Kaya wag mong sasabihin or hindi natin pwedeng sabihin, di ako makatulong kasi, wala akong kapamaraanan. Tingnan mo, pati yung ability to give ng mga taga-Philippians, binit ni Lord. Siya din yung nagbigay. So what affected Paul, affected God. And God would exchange compliments. Kaya ganito yung mga sinasabi ni Apostle Paul sa kanila. God is faithful sa kanya sa mga anak, and He will not stand in debt to His people. So yung context po, that God meeting our needs, makikita natin dito na si Lord ay guaranteed na supplier. I don't know about you, pero kung ikaw ay nakapunta na sa isang event, an event will not be that beautiful kung wala yung mga magagandang binigay na item ng mga suppliers.
Okay, alam yan ng mga natin, ng mga event planners natin dyan kung yan yung business mo. Napaka-importante ng guaranteed na supplier. Okay, bakit? Kasi for example, you're gonna have your birthday, tapos siya daw yung magsusupply ng cake. Kung hindi guaranteed, ano mangyayari? Di wala kang iboblow na cake. Minsan pa naman sa ating mga Pinoy, ewan ko ba, hindi naman kailangan palagi ng malaking cake. Pero minsan sa atin, para bang nakaugalian na pag birthday, may iboblow na cake. So, paano pag walang cake? Paano pag hindi guaranteed? Ito yung kagandahan ng sinabi ni Apostle Paul dito, "And my God shall supply." Dahil si Lord ang magbibigay, dahil si Lord ang magsusupply, sure yun. Sabi mo nga sa tabi mo, sure yun. Type nyo nga po dyan, sure yun. Naranasan mo ba yung may nag-yes sa'yo, then hindi niya natupad, maybe for some reason, I don't know. Baka kaya hindi niya natupad because something happened. Baka hindi niya natupad kasi talagang sinadya niyang hindi tuparin. Sabi for example, ililibre ka, pero hindi pala nangyari pa. Maaaring may dahilan talaga kung bakit hindi nangyari. Pero nakakalungkot yun, di ba? Pag hindi nangyari, lalo na pag umasa ka, hindi pa naman ako nag-lunch. Sabi niya kasi lilibre niya ako ng lunch tsaka dinner. Di ba? Pero maniwala ka, iba si Lord pag siya ang supplier. Guaranteed. Lahat ng supply ng mundong ito, limited. Kulang. Nauubos. Langis, nauubos. Bigas, nauubos. Nung Holy Week ata, pati yung mga ibang mga fast food, naubusan ng chicken. Alam mo yun? Lahat halos ng supply sa mundong ito ay nauubos. Nagkukulang. Almost everything is uncertain. Ultimo nga pag-ibig, nauubos na din. Hindi ka na sure. Di mo na alam kung may maaasahan pa bang totoong pag-ibig. Pero ang ganda ng sinabi sa The Message version, sabi yun, you can be sure that God will take care of everything you need. Wow. You can be sure. Sabi mga sa katabi mo, you can be sure. Makakasigurado ka daw na si Lord ang bahala sa mga pangangailangan mo. Diba nakakatanggal ito ng kaba? Nakakatanggal siya ng worry. Kaya nga si Jesus, siya ay fullness natin. Bakit? Kapag si Jesus na ang usapan, natatanggal lahat ng alinlangan mo sa buhay. Kahit hindi mo pa alam kung saan ka kukuha ng pambayad bukas, ngayong naririnig mo to, naniniwala ko, si Lord, binibigyan ka ng assurance. Amen ba? Si Lord nagbibigay sa iyo ng tapang. At si Lord ay nagbibigay sa iyo ng comfort na anak. Sagot kita dyan. Ako bahala sa iyo dyan. Can I just remind someone right now with this truth? Hindi ka kayang pabayaan ng Diyos mo. Hindi ka kayang pabayaan ni Jesus. We just celebrated or commemorated Holy Week. At isa sa mga 7 last words ni Jesus ay yung kinakausap niya si Mary at ang kanyang disciple na si John. At inilalagak niya, or should I say, binibigay niya yung responsibility to take care para samahan or alagaan si Mary kay John. No? Imagine, dun pa lang hello, si Jesus Christ nakapako. Dapat ang iniintindi niya lang, masakit to, mainit. Imagine mo, panahon na nakapako siya. Grabe, yung pangangailangan ni Mary, sinusupply niya pa rin. Panahon na nakapako siya, yung pangangailangan ni Mary, kasi magiging widow na si Mary. May isa nga ako nakita doon, sabi niya, have you ever thought of this? Pagkatapos nakausapin ng Panginoon or ng angel si Joseph, hindi na natin siya masyadong nabasa sa mga susunod. Yung susunod na lang is yung what? I think nung
ang tawag ito, yung dinedicate siya. Tapos yung pangalawa, yung hinahanap na siya dahil nasa temple siya. Yun na lang. Pero wala nang words dun si Joseph. And maraming commentary nagsabi, because he died already. Kaya wala na siya kasi namatay na siya. Ang context pa naman dati, kapag wala ka ng asawang lalaki, wala ka pang anak na lalaki, ikaw ay widow, ikaw ay tila baga kawawa. Yun yung context dati. Kailangan merong aako sa'yo para mag-work for you. Bubuhayin ka. Kasi nga dati wala naman, hindi naman talaga sila, alam mo yun, kagaya natin ngayon na nagtatrabaho na rin, mga babae, kumikita na rin sila, nagtatrabaho sila, pero most of the time sa kanilang mga tahanan. So imagine that, si Jesus Christ nahihirapan, no? Tinitake niya na yung mga last breath niya, but even if nandun siya sa sitwasyon na yon, hindi niya pa rin pinabayaan ang isang Mary, ang isang babae, ang nanay niya biologically. Ikaw pa kaya, sa panahon pa kaya na ngayon, na hindi na nakapako si Jesus, paano ka pa niya kayang pabayaan ngayon? Napatunayan na ng Panginoon yan. Amen po ba? Kaya I just want to remind someone right now, He is your guaranteed supplier. Hindi ka kayang pabayaan ng Panginoon. He will supply. And my God shall supply. Oh, by the way, let me give you the context of this. Most important truth about Philippians chapter 4, verse 19. Okay po. Yung context ng pag-meet ng Panginoon ng financial need. Okay? Kailan madalas minimit ni Lord ang financial need ng kanyang mga anak? Madalas minimit ni Lord ang financial need ng kanyang mga anak kapag nandun siya sa environment of meeting the needs of others. Si Lord patuloy na magsusupply sa atin. Pero alam mo, isa sa pinakagustong-gusto ni Lord na ginagawa ng supplication, isa sa pinakagustong-gusto ni Lord na sinusuplayan, ay yung anak niya na nasa loob or nasa environment na Lord, gusto ko lang talagang tumulong. Lord, gusto kong tulungan at i-bless itong man of God na to o woman of God na to. Tapos magugulat ka how God will meet your needs para mapangyari yung desire ng ng heart natin. Makita niyo po yan, verse 18 and following. Bakit? Kasi sweet-smelling aroma kay Lord yon. Sweet-smelling aroma kay Lord yon. Kaya kung gusto mo makita yung provision ng Lord, huwag ka ding madamot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang madamot. Amen ba? Yung sinabi ni Apostle Paul na, my God shall supply, take note of how this thought follows logically upon the first. Yung expression na my God also used, ginamit ito ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1, na nagbibigay ng assurance sa lahat ng ng related sa isusupply ng Panginoon. And I want to tell you, walang hindi kayang isupply si Lord. Labas dun sa kasalanan. Siyempre, hindi niya isusupply yung kasalanan. Pero walang kayang hindi isupply si Lord. Kaya sabi ni Lord siguro sa iyo ngayon, anak, name it. Walang limit. Yung katabi mo, baka sky's the limit pa siya. May limit pa din. Pero si Lord, walang limit. At, pag sinabi ni Lord yun, sure yun. Guaranteed. So why can a believer be confident that his need will be supplied? Because yung promise ay supported ng provider. Sabi niya dito, sino daw magsusupply? Sabi niya, and I will supply all your needs. Sinabi ba ni Apostle Paul yun? No. Alam mo sinabi ni Apostle Paul, my God shall supply all your needs. Kaya siya guaranteed. Why? Bakit? Bakit pwede kang umasa? Bakit pwede kang maging confident na si Lord magsusupply? Kasi ang magbibigay is yung Diyos. All-knowing provider, all-knowing God, all-powerful. Therefore, He knows exactly what we need. Amen po ba? So, He is a guaranteed supplier. Pangalawa, sabi niya, and my God shall supply all your need. He's not just a guaranteed supplier, but He is also a generous supplier. Say it with me, generous. All your need.
So, examine po natin yung provision na sinabi dito ng Panginoon. Si Apostle Paul, sinamap niya sa 3 words, okay, yung all your needs, sinamap niya lahat ng pangangailangan na pwede pang kailanganin ng Philippian church. Kailanganin mo. Hindi niya sinabing, and my God shall supply some of your needs. And my God shall supply not much of your need. Not most of your need. Ang sinabi niya dito, and my God shall supply all your need. And that is bountiful provision. Amen po ba? It speaks of bountiful provision. God can meet the many and varied needs ng kanyang mga anak. Why? Kasi nga infinite siya eh. May infinite riches ang Panginoon eh. May inestible, ang tawag ito, na riches ang Panginoon eh. Hindi mo ma-estima. Gaano ka kaya kayaman, Lord? You cannot measure it. Gaano ka kaya, well, yung mga tao na may measure nila. Makikita mo sa internet kung magkano ang net worth ng isang Bill Gates, ang net worth ng isang Elon Musk. Pero pag usapang si Lord, hindi mo kayang i-measure yung yaman ng Diyos. Hindi mo kayang i-measure kung anong kayang ibigay ng Lord. Yung word na all dito sa Greek, ito po ay pas. P-A-S. It means all, any, every, the whole. All. Lahat ng pangangailangan mo. Pag sinabi mo lahat ng pangangailangan mo sa katabi mo, baka mamaya niyan, hindi ka natabihan niyan. Ano pa? Any. Kahit ano. May it be pera ulit, or pera din. May it be provision ng trabaho mo. May it be tao. Boss, nalala ko may isang young pro, sabi niya gano'n. Sabi ko, kamusta na yung trabaho mo? Sabi niya, umukay na po. Naalala ko kasi mami, one time, sabi niya, naalala ko kasi pastora, one time sabi mo sa cutting edge, kung masungit yung boss mo, ipag-pray mo na hindi na siya maging masungit. Pinag-pray niya daw na hindi na maging masungit yung boss na. Praise God, hindi na daw masungit yung boss niya sa kanya. Salamat naman. Kahit yun, sinasagot ni Lord. Ano akala mo? Anong kaya lang sagutin ni Lord? Kagalingan? Kala mo ba mababox mo si Lord sa 1 million lang? Kaya nga sa elliptical, ang tingin ko sa mga taga-elliptical, mga billionaires. Diba? Pwede din, trillionaires, di ko alam. Kasi any, ano pa, every, the whole. So sa totoo lang, kaya nating magbigay. But may mga sitwasyon na hindi na natin kayang ibigay ang lahat. Una, kasi kailangan din natin. Pangalawa, hindi natin kayang ibigay ang lahat ng kailangan ng iba because wala rin naman tayo ng lahat ng bagay na yun. Para tayong isang tindahan na hindi lahat ng kailangan ng mamimili ay may bibigay natin. Para kang isang business na hindi lahat may bibigay mo, ganun talaga. Naka-focus lang kasi ang business sa isang bagay or sa particular na bagay. And kahit nga yan sari-sari store, kahit pa sabihin mong sari-sari store, sino po sa inyo, pumunta ka ng sari-sari store, bumili ka, wala doon yung binibili mo. Di ba? Sari-sari store yun. Ibig sabihin, dapat halos lahat nandun. Pero wala pa din. Wala pa rin. Pumunta ka na nga ng mall eh. Sino dito pumunta ka na ng mall, wala pa din doon yung binili mo o yung bibilihin mo. Saan po ba nakakakita nito? So, ibig sabihin, hindi talaga kayang i-provide ng tao ang lahat ng pangangailangan natin. Pero wag mong i-compare or wag mong ihalin tulad si Lord sa kanila. Because He is a generous supplier. Holistic ang supply ni Lord. In fact, the world cannot supply the greatest and deepest need ng ating mga puso. Si Lord lang ang may kakayahan. Kaya bang mag-provide ng mundo ng peace? Kahit nga magbayad ka ng security na ang mahal-mahal, matutulog ka na lang, kinakabahan ka pa. Na-anxious ka pa. Pero kapag nanalangin ka,
naranasan mo yung presence ng Panginoon, siya ay nakakapag-provide ng peace. Okay? Yung need na ito na sinasabi ni Apostle Paul dito is not just about material need. Yung sinasabi dito ni Apostle Paul, it's not just about, yung uulamin niyo bukas, bahala na si Lord dyan. Yung uulamin mo mamaya, or kaya yung trabaho mo, bahala si Lord dyan. Well, okay yun, maganda yun, tama naman yun, kayang ibigay ni Lord yun. Pero yung need, it's all about life and death. Ito yung mga kailangan natin para mabuhay. At ito din yung kailangan natin even sa ating kamatayan. Kaya nga si Lord, He can fill us. Alam mo yun? He can complete us. Kaya nga, pag inaaral mo yung fullness ng Panginoon, ikaw din nararamdaman mo, napupuno ka. Kasi, Lord, ikaw pala to. Imagine you're worshiping, you're serving a God who can complete you. Or who is complete, na wala siyang pangangailangan. Ikaw din nakakaramdam ka na, Lord, I feel complete also. Kasi yung pinaglilingkuran ko, kompletong Diyos. Buti na lang, no? Hindi umaasa si Lord ng pagmamahal sa'yo. Pero gusto niya mahalin mo siya. Pero gusto kong malaman mo, kahit hindi mo mahalin si Lord, Diyos pa rin siya. Hindi siya umaasa ng pagmamahal sa atin. Hindi siya umaasa ng pagsunod sa atin. Hindi siya nakasandal sa pagsunod mo sa Kanya. Sumunod ka o hindi kay Lord, magiging Diyos pa din siya. Kasi bakit? Kompleto siya eh. Kaya para sa mga single dito, ang ipanalangin mo, Lord, give me a man or woman na kung saan nakita niya na yung completeness niya sa'yo. Alam mo kung bakit? Naku, pag yung taong yan, hindi niya makita yung completeness sa Diyos, sa'yo niya hahanapin. Ang toxic, promise. Imagine mo, gusto ka niyang maging Diyos? Hahanapin niya sa'yo lahat. Pati ka sweet. Ba't hindi ka ganito? Ba't di mo kaya ibigay yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kaya nga, yung mga single dito, pag nananalangin ka ng partner in life, Lord, I pray yung ibibigay mo sa akin na nakita niya na yung completeness niya sa'yo. Para ako, Lord, bonus na lang sa Kanya. Amen po ba? Pati yun, kayang ibigay ni Lord eh. Generous supplier ang Panginoon eh. Ang pagpapala ni Lord ay katugunan sa isang pangangailangan. Every time that God will bless you, yan ay tugon niya sa pangangailangan. Ang pagpapala ni Lord ay nakakaayos at hindi nakakasira. How will you know? Madalas ito yung tinatanong sa akin, paano ko malalaman kung blessing to o hindi? Simple lang, yung bang bagay na yan, makakasira sa'yo, makakapaghiwalay sa'yo sa Panginoon. Kung yan ang bagay na yan, makakapaghiwalay sa'yo sa Panginoon, ibig sabihin, di yan galing kay Lord. Kasi walang pagpapala si Lord na nakakasira. Ang pagpapala ng Panginoon nakakaayos. Ang pagpapala ni Lord ay isang solusyon at hindi dagdag problema. Amen po ba? Ang blessing ni Lord ay solusyon sa problema at hindi simula ng panibagong problema. Kaya minsan natatawa ako dun sa iba, Pastor, ba't ganun? Pinag-pray ko naman siya. Dumating naman siya. Pero bakit parang panibagong problema ko siya? Could be your work. It could be, your a material thing. Di ko alam. Pero bakit parang panibagong problema siya? Kasi baka hindi ka naman prepared sa pinanalangin mo. Or kung prepared ka naman, baka hindi naman yun yung sagot ni Lord. Kasi kung nakakadagdag siya ng panibagong problema, I'm not saying na kapag will ni Lord, walang challenges. Magkaiba po yun. All I'm saying is, kapag will ni Lord, hindi yan destructive. Di ka yan sisirain. Malalaman mong kay Lord dyan, nagbibigay ng solusyon, hindi distraction. So don't miss this. Those to whom Paul wrote at Philippi were saved. Sila ay mga mananampalataya na. Okay po? Sila yung mga Christians na. So notice that in Philippians chapter 1, verse 1, si Paul, in-address niya yung entire letter ng Philippians to the saints in Christ Jesus, which are yung mga Philippi. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito, o yung mga kausap ni Apostle Paul dito, ay saved na. But they are not just saved.
they were also givers. Kaya dito makikita mo kung bakit ito yung dineclare ni Apostle Paul. Parang dinideklara niya yung mga taong generous, or should I say, mga Christians na generous. Dinideklara niya yung mga Christians na generous na i-bless pa ni Lord sila. Ay, Pastora, bakit? Meron bang Christian na hindi generous? Meron. Ako, dati, hindi na lang kayo, ako na lang. Sabi ko nga, di ba, 100 offering ko kay Lord. Promise. Parang laki-laki na ng utang na loob ni God sa akin nun. 100. Sabi ko, Lord, nakaka-100 ka na sa akin ha. Dati 20-20 lang ha. Then I realized, kaya pala ako selfish kay Lord. Kasi sobrang generous ko sa sarili ko. Sa tingin ko ay pangangailangan ko. Nakalimutan ko, si Lord pala magsusupply na pangangailangan ko. Hindi mo problema yung supplication ni Lord, siya bahala doon. Ang importante, ang problema mo o ang kailangan mong pagfokusan, sumunod ka kay Lord. Obey mo si Lord, maging faithful ka kay Lord. Kaya may mga Christians na hindi giver. Pero ibahin mo itong mga taga-Philippians, giver sila. They were not just saved, they were also givers. And I want to tell you this, God blesses unselfish Christians. I know, lahat tayo may pangangailangan. Tingnan mo yung katabi mo, pati yung mga nasa online. Oh, may pangangailangan yan. Pag tinanong mo, nakalista yan sa utak niya ngayon, o kaya naman papakita niya sa cellphone mo, yung mga kailangan niya. Pero alam mo, iba yung isang taong generous, no? Kahit may need, hindi niya pagdadamutan. Meron akong mga business owners na pinapanood. These people are not Christians. Hindi sila mga Christians. But you know what? Minsan, kung sino pa yung hindi Christian, sila pa yung nakakaalam ng principle ng Bible. Sabi niya gano'n, ng isang business owner na to. Isa sa mga business owner ng nagbebenta siya ng Rolex. Yan, nanonood kasi ako ng mga ganun. Sabi ko, grabe yung mga bumibili ng Rolex, no? Parang yung 1 million, piso lang sa kanila. No? Parang pag-usapan nila yung ganun. This is 9.1 million. Parang, okay. Talaga, okay. Parang, okay. Siguro ako tayo nun, Ganun siguro yung reaction natin. Okay. Ganun. Siguro level lang talaga na. So sabi niya ganun, you know what? Sabi niya ganun, every time na ako'y kumikita, may part ng kinikita ko na ibinibigay ko sa iba. Ibig sabihin niya, namimigay siya sa iba. Tumutulong siya. Okay? Of course, I'm not saying na dahil doon save siya. No, I'm not saying that. Hindi ko sinasabing dahil sa pagtulong niya, save siya. Pero sabi niya ganun, kasi napansin ko, sabi niya ganun, na-realize ko kasi, nung panahon na hindi ako ganun, lahat ng kinikita ko sa akin lang, at hindi ko siya ginagastos or itinutulong sa iba, hindi ganun kalaki yung balik. Sabi niya, pero nung sinimulan kong tumulong, nung sinimulan kong magbigay, sabi niya, na-realize niya daw na yung balik sa kanya, nung ginagawa niya, ay mas malaki. Hindi ito Christian pero parang alam niya ata yung principle ng sowing and reaping. Kaya kapatid, huwag masyadong bulukin yung pera. Pamigay mo. Hindi, joke lang. Libre mo din yung katabi mo. Libre ka din, maging blessing ka din sa iba. And I'm not saying this, kapag ang particular na bagay magiging blessing ako siguro kapag mayroon 10 million na ako. No. Because a generous Christian will always be generous kahit magkano pa yung laman ng bank account niya. Kasi naniniwala siya, generous yung supplier niya Sabi ng isang pastor, bakit ka matatakot maubusan kung alam mo si Lord, hindi ka kayang, o hindi ka hahayaang maubusan? Tama naman. Okay, kalma lang. Hindi ko sinasabing pagkatapos ito, gastusin mo sa lahat yung pera mo. Okay po, baka naman, tayo niya, wala namang kwenta nating, manggagawa. Okay, hindi po yun. Ang sinasabi ko lamang dito, sometimes we always want to keep things for ourselves. Nakalimutan mo pati si Lord na pagdadamutan mo.
Pati yung church na pagdadamutan natin. Pati yung mga, ang tawag dito, pati yung bulong ni Lord na, nak, bless mo yan. Pati yun na hindi mo na sinusunod. Bakit? You tend to keep it to yourself eh. Kaya nga alam mo, tuwan-tuwa ako sa mga young professionals na alam kong hindi pa ganun kalaki yung sahod nila. Pero yung mga tanungan nila, Mami, anong gusto mo? Akala mo may-ari ng isang kumpanya kung magtanong. Mami, anong gusto mo? Parang bang pwede ko sabihin, bigyan ba ako ng isang amanpulo? Alam mo yung mga ganun, yung leveling. Di ba? Siguro pinapractice lang nila na kapag meron na silang ganong kalaking amount, at least na-practice na nila yung mga tanungan, ano pong gusto nyo? Mga ganun. Ang hirap din sumagot sa ganun eh, no? Pero doon ko nakita, oo nga no, bakit nga naman ako magdadamot? Bakit na naman ako matatakot? Eh, I have a generous supplier. Hello? Yung Diyos na pinaglilingkuran ko, generous. Minsan hindi pa nga ubos. Yung binigay niya, magbibigay siya ulit. Sino naranasan yan? Yung ikaw na lang yung napagod. Lord, nakakapagod din palang tumanggap ng tumanggap. Ano po? And God can let you experience that. Why? Because He's a generous supplier. If you know that God is generous, you don't need to be anxious. Uulitin ko. If you know that God is generous, you don't need to be anxious. Wala kang dapat katakutan. Kasi si Lord kaya mag-supply. And He's a generous supplier. Last po. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ano pong klaseng supplier ang ating Panginoon? Una, He is a guaranteed supplier. Pangalawa, He is a generous supplier. Kaya mamaya hihingi tayo kay Lord. Sino dito ready? O, isipin mo na yung hihingin mo Sulat mo na dyan kasi mamaya hingi tayo kay Lord. Seryoso ako. Hingi tayo kay Lord. Alam mo kasi bakit? Ang sabi ng Bible, ito madalas di mo pinapractice eh. Sabi ng Bible, ask and you will receive. Sino dito huli, nag-ask ka kay Lord? Ako may inaasa ko kay Lord eh. On process na. Kita ko kanina eh. On process. Ano to? Nakalagay, ang tawag doon? Nire-review na. For reviewing. Basta yun, nire-review na siya. Sabi ko, Lord, kiniklaim ko na to. Kahapon, may kausap akong friend. Sabi niya, pag-pray mo naman ako. Sabi ko, bakit? Nagpasa ako ng application internal. Kasi po siya ay galing sa agency. So nagpasa daw siya ng application internal sa company na yun. Malaking company po yan. Telecom company, ganyan. So sabi ko, sige. Pero ang una kong tanong sa kanya, naniniwala ka ba? Naniniwala. Kasi pag-pray ka to, di ka naman naniniwala. Sayang lang laway ko dun, di ba? Sabi ko, naniniwala ka bang kaya bigay ni Lord sa iyan? Kaya ni Lord na maging regular employee ka dyan. Sabi niya, oo naman, naniniwala ako. Sabi ko, edi claim mo na. Claim mo na. Naniniwala ka pala eh. Edi claim mo na. Bakit? Sabi ni Lord, ask and you will receive it. Knock and the door will be open. Oh, seek and you shall find. Madalas hindi natin yun pinapractice. Minsan lubog na lubog ka, no, kailangan ko na ng ganito bukas. Ang tanong ko, nag-ask ka na ba kay Lord? Humingi ka na ba kay Lord? Kasi generous supplier siya eh. And lastly, sabi niya, according to His riches in glory by Christ Jesus. Pangatlo po, He is a glorious supplier. God is a glorious supplier according to His glorious riches in Christ Jesus. You know, God has promised to supply our need according to His riches. Sinasabi nito that we cannot have a need too great for God to supply. Yung sinabi ni Apostle Paul, according to his riches, ang sinasabi nito, ang ini-indicate nito, never ka magkakaroon ng pangangailangan na hindi kayang isupply ni Lord. Minsan nga, napansin mo. Minsan isipin nyo to, kaysa mag-worry ka, Lord, kaya ba may ganito akong pangangailangan kasi patutunayan mo na naman na magsusupply ka?
Kesa yung, ano ba naman to, Lord? Ito na naman yung pangangailangan ko. Instead na yun ang sabihin mo or isipin mo, kaya ako may ganito kalaking need ay dahil patutunayan na naman ni Lord that there's no too great need for Him not to supply. Pwedeng generous, pwedeng hindi glorious. May mga tao kasing generous pero nauubusan at lahat ay nauubusan, sabi ko nga. Pero si Lord, generous na, glorious pa. San ka pa? I wanna read it sa Tagalog. Sabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Kaya kung meron man sa atin dito, iniisip mo, Lord, nauubusan ka na siguro, no? Kaya medyo matagal yung supply mo sa akin. Kapatid, baguhin mo yan. Hindi ganyan si Lord. Hindi mauubusan si Lord. You and I are used to dealing with supplies. Okay? Na kung saan nagda-dry up. Palagi naman. Pag naiwan mo yung binili mong tinapay, sunod nun matigas na. Hindi mo na makain. Pag bumili ka ng ganito, naalala ko nung panahon ng pandemic, yung simulang part ng pandemic, nung medyo nakakalabas-labas pa tayo, ako si Bishop, we tried to buy dun sa supermarket, ng mga yung mga pwede na naming i-consume for one whole week. Halimbawa, ganon. Sabi ko, wag yan natin itong gawin. Lalo na sa gulay. Kasi yung mga gulay, hindi siya umaabot ng isang buong linggo. Madalas yung mga gulay, hanggang 3 days lang, pwede mo pang lutuin yan. Sumunod yan parang nabubulok na siya, pumapangit na siya, ganyan. Hindi na mapapakinabangan. Ganon yung supply ng mundo. Pero yung kay Lord, glorious. Kahit anong moment, kahit tumagal pa, mapapakinabangan mo pa. Amen po ba? You know, God's material resources are unlimited. Sabi sa Psalm 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Kay Lord pala buong mundo. Kay Lord pala lahat eh. Alam mo, ang galing ng nito kasi pag naiintindihan natin that He is a glorious supplier, ibig sabihin, hindi si Lord magbibigay sa'yo ng putyo-putyo lang. Meron sa'yo nagbigay, sobrang daming ballpen. Pang isang buong, taon o buwan na ballpen mo. Dami, di ba? Generous eh. Kaya lang, nung tinry mo nang gamitin, isa-isa, wala nang tinta yung iba. Kaya pala binigay sa'yo. Si Lord hindi ganon. Si Lord, kaya niya mag-provide generously and gloriously. Ibig sabihin ng glorious dito, glory, sa Greek po ito po ay doxa, it means dignity, glory, honor, praise, worship. Ibig sabihin, pag si Lord nagbigay, hindi po pwedeng hindi mo siya sambahin eh. Pag si Lord nagbigay, hindi po pwedeng hindi mo siya i-honor. Nakataya ang pangalan ni Lord sa mga sinusupply niya sa'yo. Tandaan mo yan. Kaya pansinin niyo po, pag si Lord nagbigay, napapa-testimony ka. Why? Kasi laging maganda ang what? Ang blessing ng Panginoon. I want to remind someone right now, hindi nabubulok ang blessing ni Lord. Minsan nag-iisip ka, Lord, bakit mo ako binigyan ito? Hindi ko naman to need ngayon. Tapos naisip mo, tabi ko na lang muna kasi hindi ko pa naman siya need. Pero magulat ka, after some time, pagbalik mo, naalala mo or whatever, kita mo, magagamit ko pala siya. Kaya pala binigay nito ni Lord sa akin. Kasi magagamit ko pala siya. That's how generous and how glorious our supplier is. Minsan may supplier, pag pinakita sa yung picture, ang ganda. Pagdating sa, sino ba yung may ganun? Pagdating sa kanya nung cake, sira na. Hindi na mapicturan.
Sabi niya, yun lang po. Yung pinost ko na lang, yung binigay ng supplier na picture. Sisira eh. Hindi ganun si Lord mag-provide. Hindi si Lord magbibigay ng bulok. Hindi si Lord magbibigay ng sira. No. He is a glorious supplier. Again, glory niya ang makikita mo sa mga isusupply niya. Ulitin ko, glory ni Lord ang makikita mo sa mga isusupply niya. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus Christ. Or by Christ Jesus. So bakit po siya ang greatest supplier natin? Paano tayo kayang pa-experience ng Panginoon ng fullness niya? Una, He is a guaranteed supplier. He's a generous supplier. And He is what? A glorious supplier. Now, meron akong gustong ayaw kong ma-overlook natin. May gusto kong i-highlight dito. No Monday, habang tinatapos ko to, sabi ko, tika lang, baka mamali ako. Kasi baka mamaya yung Jehovah Jireh is pang Old Testament lang. Alam mo naman, ng mga theologians, and ano. Sabi ko, okay lang bang gamitin ko pertaining to Jesus Christ, this word? Kasi di ba, alam natin, sa Old Testament, daming pangalan ni Christ, ni Lord, ni God sa kanila, sa mga tao. Kung paano nagpakilala ang Panginoon, Jehovah Rapha, kasi nagpagaling. Jehovah Nisi, kasi nanalo sila, may banner. Ganon sila. So, that's in Old Testament. Okay lang bang ilagay? Iduktong sa pangalan ng Panginoong Jesus ang pangalang Jehovah Jireh? If you're gonna see in the New Testament, simula ng New Testament, makikita mo si Jesus ang Jehovah Jireh. And kahit pa sa Old Testament, nandun na siya. Pero ang galang lang din ni Apostle Paul. Kasi tignan mo yung sabi niya dito, and this same God who takes care of me shall supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Therefore, Jesus Christ is also our Jehovah Jireh. He is our greatest supplier. He is our provider. We can come to Him anytime, anywhere, anyhow na gusto mong lumapit sa Panginoon. Yung expression ni Paul dito na my God, it indicates a personal relationship. Sabi niya, and this God, the same God who takes care of me, will supply. Sa New King James Translation kanina, and my God shall supply all your needs. Nagpapakita to, nag-i-indicate ito, how clear, no, gaano ka-clear kay Apostle Paul that meron siyang maayos na relasyon sa Panginoon. Meron siyang clear and personal relationship kay Lord. Now, can you say with the Apostle Paul or with Apostle Paul that Jehovah Jireh is my God? Para masabi mo yon, it demands a personal relationship with Him. Kaya kung meron man sa atin ng yun yung kailangan mo ngay Lord, I want you to be my Jehovah Jireh. This is the right time. Kailangan muna, you have a clear relationship. Dapat masabi mo muna, my God. Hindi expression, my God. Hindi ganun. Dapat masabi mo, Diyos ko. Amen ba? Panginoon ko. Dahil meron kayong clear na relationship. I want everybody to stand right now in the grace of God. At sa lahat po ng mga nasa online ngayon, wherever you are, you can find a place, kung kaya, can find a place where you can be with the Lord, presence niya. Ulitin ko po, sinabi dito, and the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Church, without Christ, there will be no supplication. Without Christ, we cannot experience a guaranteed, generous, and glorious supplier. Without Christ,
hindi natin mararanasan yung ganitong klase ng pagsusupply. Only by Jesus Christ we can experience this. So if your heart's desire right now is, Lord, gusto ko ma-experience yun. Di ko alam, sabi ko nga kanina, prepare mo yung sarili mo because we're gonna ask the Lord eh. Mananalangin tayo mamaya. Pero before tayo manalangin, importante muna, clear yung relationship doon sa tatawagin mong supplier. Importante muna clear yung relationship doon sa tatawagan mo para mag-provide. Kung ikaw may biglang tumawag sa'yo at sabihin, bigyan mo nga ako ng kahit 5 piso na lang. Bigyan mo nga ako ng 5 piso. Kung di mo kilala yon, you're not gonna give. Kahit 5 piso pa yan. Kahit kayang-kayang mo magbigay ng 5 piso, hindi mo bibigay. Kasi hindi mo naman kilala. Alam mo si Lord, gusto niya muna maayos na relationship. Bago yung blessing. Bago yung benefit. Kasi, malinaw kay Lord din that people can come to Him asking for the benefit pero hindi naman mananatili para maglingkod sa Kanya or mahalin siya. Ayaw ni Lord ng ganun. Pastor, pwede ba yun? Oo. Naalala niyo po yung 10 lepers? Lahat ng 10 yun, pinagaling ni Jesus Christ. But according to the Bible, only one healed from leprosy came back and worship Him and thank Him. Maraming tao hihingi kay Lord, Lord, paying ganito, paying kagalingan, Lord, paying ganito, Lord, pambayad and all of that. But they're not gonna come back and worship Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus, where are the other 9? Hindi ba't 10 kayong pinagaling? Kaya yung bumalik, hindi na lang siya gumaling from leprosy. Alam mo, gumaling sa kanya, gumaling siya sa kanyang relasyon sa Panginoon. I do believe that God will still be the same. Bibless pa rin ni Lord yung mga tao, bibless ka pa rin ni Lord. Pero alam mo kapatid, yung continuous blessing nasa loob ng kingdom niya. Yung continuous provision nasa loob ng kingdom ng King. And that is Jesus Christ. So I want you to close your eyes right now. Sa lahat po ng mga nasa online, if you may, kung ito yung heart's desire mo, Lord, I want to be not just the receiver of your supplication, God. Lord, ayoko lang basta tumatanggap. Tapos wala na. God, at this time, I want to be like Apostle Paul, that I could really say, my God, Diyos ko, Tatay ko, Savior ko. Kung ito yung dalangin mo sa oras na ito, I want you to, at a count of 3, I'm gonna ask you to raise your hand if you may. Taas mo lang na mabilis yung kamay mo, and then we're gonna pray a prayer of accepting Jesus in our lives. Kasi hindi mo mararanasan yung fullness ng buhay kung wala si Jesus. No, it will be impossible. Pwede mo maranasan yung mga blessing, pahapyaw na mga blessing, mga patak na lang ng blessing, pero iba yung nasa loob ng tahanan ng Diyos. Inside God's kingdom, there is great provision that a person who is outside the kingdom of God will never experience. Inside God's kingdom, there's a great protection na hindi mararanasan ng mga taong ayaw sa kingdom ni Lord. So if you want to come, this is not about a religion, it's about your relationship with Christ. If you want to come and say, Lord, I want to be in.
I want to be inside your kingdom. I want to know your will. I want to follow you. Hindi na lang dahil may tatanggapin ako, kundi dahil naintindihan ko, Lord, apart from you, wala ang lahat ng kailangan ko, Lord. Hindi masusupply. Hindi mabibigay. Palaging kapos. Palaging kulang. Kapatid, pasok tayo sa kalooban ng Diyos. Pasok ka sa kingdom ng Panginoon. How to do that? We need to be a child of God. And to become a child of God, we need Jesus Christ. Kaya kung ito yung panalangin mo, kung ito yung desire ng heart mo right now, at the count of 3, I'm gonna ask you to raise your hand and pray this prayer with me. 1, 2, 3. Habang nakataas ang kamay na yan, you can pray this prayer with me. Sabihin mo, Lord Jesus, Lord Jesus, I come before you now. I come before you now. I know I'm a sinner, I know I'm a sinner, but I believe but I believe that you are my Lord that you are my Lord, and my Savior. my Savior. Today, Today, I accept you in my I life. accept you in my life. Forgive me. Forgive me, Cleanse me. cleanse me, Love me. love me. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sabi ni Apostle Paul, and my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Again, apart from Jesus Christ, we will never experience the great supplication of God. But now that you've entered the most wonderful relationship, gusto kong malaman mo, you can experience yung great supplication ng Panginoon, yung great na supply ng Panginoon You are sa buhay mo. Magugulat ka how God can do all these things, how God can give all these things. You are Magugulat ka paano kikilos ang Panginoon sa buhay mo. John 1:12 sinabi doon, sino man daw ang manampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya, maniwala sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. And I want to tell you right now, as a child of God, may karapatan kang lumapit sa tatay mo sa langit. May karapatan kang lumapit sa greatest supplier na meron ka. You can come to Him right now. You can honor Him and praise Him for everything that He can do and He will do that He has done in your life. If you know this song, you can sing with us. And let's start worshiping our greatest supplier of all time. Habang pinupuri natin ang Diyos ngayon, sinasamba natin ang Panginoon ngayon, let the blessing of God comes down. Hayaan mo na bumagsak ang pagpala ng Panginoon sa iyong buhay. As you declare who He is. My provider. Yes. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom. As you declare this truth about God, And my let this Prince truth of Peace. be experienced by you right now. Once again, can we sing this song? Because of who you are, I give you glory. Can you sing it to God? Because of who you are, I give. We're gonna give you praise for everything that you've done. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who. Say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who. And as your you praises are. goes up right now, let the blessing of God come down. My provider. And you will still provide our victory. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom. Our Prince of Peace. My Prince of Peace. Lord, I worship you because of who
to you right now. I'm gonna give this moment to you right now. Come to God. Do what He said. Jesus said, seek and you will find. Ask and you will receive. Knock and the door will be opened. I want you to come to Jesus right now. You're Jehovah Jireh. And I just want you to ask whatever that is. Because of Hindi ko alam kung ano yung kailangan mo eh. I give So ikaw yan. you glory. Ikaw yung lumapit kay Lord. Ikaw yung humingi kay Lord. Kasi hindi ko alam. I have my needs. You have yours. We will come to God right now. You pray And I know that the heavens are open right now. because Your prayer will be heard. you are. God, as we come to you right now, ang dalangin ko po, Panginoon, pakinggan mo ang dalangin at petition ng iyong mga anak. I don't know how much that you need right now. Say to God. Sabi mo lang sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong pangangailangan mo emotionally, but I just wanted to come to God. Glory. Say to Him, ask, and you will receive. Ask, and you will receive. Ask, and you will receive. Ask, and you will receive it. The Lord Jesus said it. Hindi ako nagsabi, si Jesus. We will come to our greatest supplier right now. And I want you to have that faith right now. Increase your faith. God will answer someone's prayer right now. I believe it. I can sense God's presence tonight. Ask and you will receive. Whatever that is, ask and you will receive. Ask and you will receive. Come to Him. Ipanalangin mo yan. Kagalingan ba yan? Particular amount? Miracle ba? Tumutugon si Lord. He cannot afford to ignore your prayers right now. Solusyon sa iyong problema, ask and you will receive wisdom. Ask and you will receive right now. Right now, just come and ask the Lord. Ask your Jehovah Jireh. Oh God, someone in this place is being answered by the Lord. I want you to claim it. Receive your healing. Receive that financial breakthrough. Receive that freedom from debt. Receive that freedom from worries, from anxiety and depression. Receive it right now. Receive it right now. Oh, Jesus, thank you, Lord. Kung ano yung nakikita mo at nararamdaman mo na kulang ka, I want to tell you, He can complete you right now. Sa lahat ng feeling mo kulang ka sa pagmamahal, come to Jesus. He can supply the greatest love that you will experience. Sa lahat na may pangangailangan sa school, come to Jesus right now. Ikaw na estudyante, just come to Jesus. Just come to Jesus. Ikaw na young professional, come to Jesus. Ikaw na business owner, come to Jesus. Lapit, lapit kay Jesus. And receive your blessing. Receive. He said when you ask, you must believe and receive it. You must believe that you have received it. Young professional, increase your faith. Increase your faith. And receive what you prayed for.
are our miracle worker. You are our Savior. You are our defender. You are our deliverer. God, you are a strong tower. And you are the greatest person that we ever met, oh God. Thank you, Jesus, kasi nakilala ka po namin. Thank you, Jesus, because we have you in our lives. Lord, ikaw yung pinakamagandang nangyari, Lord, sa buhay namin. At hindi namin, Lord, ipagpapalit ito. Hindi ka namin ipagpapalit kahit sa dami pa ng kayang ibigay, Panginoon, ng mundong ito. We will stick to you. We will remain in you, God. Marami pong salamat because in you, Lord, we can find the fullness of our lives. In you, Jesus, we are complete. Lord, we praise you. We honor you. I'm excited to hear, God. Lord, personally excited po kung makarinig ng mga testimonies na ginawa mo sa araw na ito, Panginoon. We receive it, God. We receive it, Lord. Hindi dahil, Panginoon, magaling kami. Kasi, Lord, sinabi mo, ask and you will receive it. And Lord, we receive it now. Lord, naniniwala ako sa mga small groups. Sa susunod, Panginoon, na cutting edge, Lord, maraming mga young professionals ulit, Panginoon, na magte-testify, God, ng greatness mo, ng goodness mo. And Lord, with all of that, we just want to bring back all the glory and praises, God, to you alone, to you, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus. Palakpak.